Kinben Book 6, Chapter 106. Natahimik ang mga manonood ng taga Gensan at ang mga aspiring teens na gustong maging basketballista ay biglang napakuyom sa mga salitang malakas na winika ng ace player ng Calapan City. Isa itong pangyayari na parang hindi pa sila nakaka-experience. Nakita na nila ang mga malalakas na teams dito sa Mindanao na inilampaso noon ang Gensan at ngayon lang sila nakakita ng isang malakas na player na sasalungat sa nais na binibigay ng home crowd sa kanilang natatalong kupunan. Ricky Mendez, sabi nga ng isang high school na lalaki na supporter ng Gensan Fishers. Marahan siyang napakuyom at biglang napangiti sa mga narinig niya. Ito ang nakakatakot na mangyari kapag naglaro ako ng basketball. Ang magkamali ang matalo, ang masisi, ang pagtawanan at kantsawan. Pero ang player na iyon, wika naman ng isang college student na nag-aaral dito sa Cotabato. Isa rin siyang varsity player na ayaw makaranas ng mga pagkakamali. Ayaw niyang sabihan siyang mahina, natatakot siya sa ganoong pakiramdam dahil ito ang nakikita niya sa mga manonood na supporters nila. Kapag sila ay natatalo ay nagagalit ang mga ito. Sila ay sinusuportahan lamang kapag panalo. Napailing naman nga si Jamora De Leon at marahan ding napangiti. Nakakatawa. Sino mag-aakala na gagawin ito ng ace player ng kalaban natin? Pakinggan mo, nagawa niyang patahimikin ng crowd. Sabi nga ni Max Marquinez na pasimpleng napasulyap sa bench ng Calapan. Si Captain Jan naman ay napangiti rin sa ginawa ng Mendez na iyon. Bigla niyang naalala ang araw na napanood niya ang interview nito sa isang national TV. Ang mga salitang binitawan nito roon ay muli niyang naalala at pagkatapos ay napatingala siya sa itaas sa scoreboard. Hindi siya ang magsasabi kung siya ba ang pinakamagaling na player ng bansa kapag nakilala na siya lalo. Ang mga manonood pa rin na magdedesisyon at sa ginagawa niyang ito, imposibleng hindi niya ito magawa. Wala pa akong nakikitang kagaya ng isang ito rito sa Maharlika League o kahit sa PBA. Isa rin sa basehan ng isang magaling na player ay ang kakayahan niyang impluwensyahan ang mga nasa paligid niya. Ang sunod na henerasyon ng mga manlalaro, ang mga kabataang nagbabalak ng pasukin ng mundong ito. Sabi nga ni Jen sa sarili at ang kanyang frustrations sa nangyayari ay bigla nilang nawala dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Bigyan natin ng magandang laban ng Calapan. 34 na ang lamang nila pero may 20 minuto pang natitira. Pahirapan natin ang Mendez na iyon. Kahit matalo tayo, gusto kong bigyan ninyo siya ng pagsubok sa larong ito. Jam at Max, kayong dalawa ang gumawa nito. Sabi nga ni Captain Jen at ang dalawa niyang sinabihan ay agad na napatango. Nakikita nga rin ang marahang pagngiti ni Jamora. Gusto ko ang Mendez na iyon. Nagiging fan niya yata ako, Max. Natatawang wika na nga lang ni Jamora at si Max naman ay marahang napatingin sa malayo. Pwede ba iyon? Kalaban mo sa liga? Pero fan ka? Sabi naman ni Max na makikitang inaayos ang pagkakatali ng kanyang sintas. Hindi ko alam pero ganoon din ang nararamdaman mo, hindi ba? Sambit pa nga ni Jamora at napangiti na nga lang ang dalawang iyon ng mga oras na iyon. Samantala mula naman sa bench ng Calapan City ay makikita nga ang pag-upo ni Ricky at bigla siyang napalunok at napangiti sa kanyang mga kasamahan. Hindi kaya kuyugin ako mamaya sa labas? Natatawa niyang winika at doon na nga napailing ang kanyang mga kasamahan. Napatawa naman sina Baron at Martin dahil sa narinig nila. Sina Carlo at Dre naman ay napangiti rin habang si Coach Isaiah ay napatingin sa mga manonood na parang nakatingin nga sa kanila ngayong mga oras na ito. Nagawa mo na, wala ka nang magagawa. Natatawang wika naman ni Maki. Sasamahan ka naman naming lumabas. Sabi naman ni Mover Flores at sina Marky at Trista naman ay nagsalita rin. Babantayan ka namin. Sabi nga ng dalawang kuya niya na kaibigan ng kanyang kapatid noon. Naalala ko kasi ang kwento sa akin ni Sir Jason noong binashiya ng crowd dahil sa isang laro na natalo sila. Lahat ng mga players ay gustong manalo kaso hindi naman tama na ganoon ang gawin nila. Wala naman sa akin problema kung ganoon ang mangyayari rin sa akin kaso parang nagiging normal na ito sa mga basketball fans dito sa atin. Ayaw ko lang nagayahin sila ng mga batang henerasyon na fans ng basketball. Isa pa, magkakaroon din ng takot ang mga batang henerasyon na gustong mag-basketball sa bigger stage. Matatakot sila na baka marami ang hindi matuwa sa kanila kapag nagkamali sila. Gusto kong mabago ito at para magawa ko ito, kailangan galingan ko pang maglaro. Pakiramdam ko kasi ay marami pa akong magagawa kung aangat ang paglalaro ko. Seryosong wika pa nga ni Ricky
na kinaseryoso ng kanyang mga kasamahan. Parang ibang tao raw si Ricky at ang mga sinabi nito ay agad nilang nakuha ang ibig sabihin nito. Magagawa mo yan, Ricky. Sambit naman ni Isaiah at napangiti naman sina Sir Jason at Sir Felix. Natapos na nga ang halftime break. Makikita na nga ang paghahanda ng mga maglalaro para sa dalawang teams. Kapansin-pansin nga na tahimik ang majority ng manonood, maliban sa mga kakilala talaga ng mga players ng Gensan. Ang 5 bata nga na idol si Jamora ay makikitang sumisigaw na muli ng malakas. Kahit nga tambakan team nila ay hindi sila nawawala ng pag-asa. Oo, may pangako ako, huwag kayong mag-alala. Sabi nga ni Jamora sa 5 bata na nilapitan niya muna bago pumasok sa loob ng court. Oo kuya, dapat na kayo ang manalo. Hindi pa naman tapos ang oras. Sabi nga ng isa. Talunin ninyo kuya ang kalaban. Sabihan mo rin si Kuya Max. Sabi pa nga ng isa na nakasombrero. Oo, sinabi ko nga. Papasyal daw niya kayo kapag nanalo kami. Dapat kahit talo. Sabi pa nga ng isang bata at napatawa na nga lang si Jamora sa mga sinasabi ng mga ito. Pagkatapos nga noon ay napatingin din siya sa kanyang pamilya na narito ngayon. Napatingin nga siya sa kanyang kapatid na babae na parang iiyak ang itsura. Nene, i-cheer mo ang kuya. Smile. Sigaw nga niya at tumango naman ang kanyang kapatid na babae at napangiti rin ang mga kasama nito sa kanya. Nang naglakad na nga pabalik sa court si Jamora ay agad siyang napabuntong hininga at sumeryoso. Kailangang ibigay ko ang lahat. Hindi ako dapat magkaroon ng hesitations. Hindi ko dapat isipin na malaki ang lamang ng kalaban. Ano, game na? Sambit naman ni Max Marquez sa kanya at tumango si Jamora. Kasama nga rin nila sina Grospe, Cuevas at Vasquez. Pumalakpak pa nga si Captain Jen para i-cheer ang kanyang mga players. Prex, huwag ka magpatalo. Kailangan mong matutunan ang makipagsabayan sa mga malalakas na sentro. Tumango naman si Prex Vasquez nang pagmasdan si Marlon magbuo na maglalaro na uli. Makikita nga sa kabilang team sina Mendez, Romero, Ibanez, Lee at Magbuo. Handang-handa na rin nga ang 5 iyon at dito na nga makikita ang pagpwesto ng mga ito sa side ng Gensan. Si Cuevas nga ay ipinasa na kay Marquez ang bola. Nagsimula na ang ikatlong quarter at nasa kalapan ng momentum pero sa mga sandaling ito ay iniisip ng Gensan na simula pa lang ito ng laro. Sa pagdating nga ni Marquez sa side nila ay agad siyang hinarangan ni Mendez. Naalala nga niya ang mga nangyaring steals nito kanina sa kanya. Naalala rin niya ang bilis nito kaso kung iisipin daw niya ang kanyang mga pagkakamali ay hindi lalo siya makakalusot dito. Sa pag-atras nga ni Marquez ay binigla niya ng pagkaliwa si Mendez. Si Ricky naman ay napaseryoso sa pagbangga niya kay Grospe. May screen pa lang nakaabang sa kanyang gagalawan at dito naman agarang sumabay si Ibanez kay Marquez. Nagkaroon ng switching pero hindi pa roon natatapos ang screen ng Gensan dahil sa pagkilos ni Marquez ay bumangga naman si Ibanez sa katawan ng screener na si Cuevas. Mabilis na ngang umabante si Marquez at makikita naman sa hindi kalayuan si De Leon na biglang ginamit ang screen ni Grospe para matakasan si Romero. Nagmula nga sa magkabilang panig ang dalawa at dito na nga mabilis na ipinasa ni Marquez ang bola kay De Leon. Sa paghawak nga ni Jamora sa bola ay agad namang lumitaw si Mendez sa kanyang harapan. Marahang napangiti si Jamora. Dito na nga niya inatake ang depensa ni Mendez. Agad niyang pinalipat ang bola sa kaliwang kamay niya at sa pagbalik ni Mendez ay bigla naman niyang pinatalbog ito papunta sa kanan. Mabilis niyang hinawakan ang bola at ang kanyang kanang paa ay biglang tumalon palayo. Isang one-footed jump shot sa may kanan ng basket ang ginawa ni De Leon. Si Ricky nga ay napaseryoso dahil mukhang natuto na kaagad si Jamora sa mga ginagawa niyang pag-steals kanina rito. Hindi nga rin niya nagawang maabutan ang ginawa nito dahil sa height advantage. Hindi pa talaga kami pwedeng magpakakampante sa labang ito. Sabi nga ni Mendez sa sarili na napatingin na lang sa bola na tumama muna sa board bago pumasok sa loob ng basket. Sinimulan nga ng Gensan ang third quarter ng pag-score nila at sa pagpunta ng bola sa kalapan ay napaseryoso na lang si Mendez dahil sina Grospe, Marquez at De Leon ay nakapalibot ang pwestuhan sa kanya. Bagamat malayo pa rin naman ang tatlo ay pansin agad ito ni Ricky. Si Magbuo nga ay agad na ipinasa kanya ang bola mula sa ilalim ng basket. Sa paglapag nga ni Ricky matapos iyong sambutin ay dito na nga pasimpleng tumakbo ang mga kalaban papunta sa kanilang side. Si Marquez ay sumabay lang sa kanya habang si De Leon ay agad na inilayo ni Romero at ganoon din si Carlo kay Grospe. Huminto nga si Ricky at dito na nga tumigil si Marquez sa kanyang harapan. Nakataas sa mga braso nito at may kita ang marahang pag-aabang ng mga paa nito. Mabilis si Mendez pero
Walang mangyayari kung hindi kami dedepensa. Sabi nga ni Max sa sarili. At nang kumaliwa bigla si Mendez ay doon naman agad na napatakbo si De Leon. Doon na nga makikita ang mabilis na double team kay Mendez. Nagdilim naman ng marahan ang paningin ni Mendez at sa pag-atras niya ay bigla niyang ibinato ang bola sa kakampi niyang si Romero. Kasunod nga rin noon ay ang pagtodo ng takbo ni De Leon para bumalik doon. Bigay todo ang takbong ito at si Maki naman ay bumigla ng hinto. Dito na nga siya napaseryoso dahil isang double team defense din ang ginawa sa kanya ng kalaban. Sa pagkakataong ito ay si Grosby naman ang katulong ni De Leon. Mabilis namang umatras si Maki at bumigla ng dribble sa bola ng mas mababa. Bumigla siya ng abante at dumaan sa pagitan ng dalawa niyang defender na nagpaseryoso sa kanya mga katapatan. Talagang pipilit ka sabi nga ni De Leon sa sarili at ang mga paa niya ay bigla na lang umatras ng mabilis at ang bolang nasa kamay ni Romero ay kanyang sinundot. Napaseryoso na nga lang ang mga players ng Gensan dahil naiiwas pa rin ni Romero ang bola mula sa asintadong ginawa ni De Leon. Sa pagpunta naman ni Grospe sa dribbling hand nito ay doon naman bumigla ng hawak si Maki sa bola at ipinasa ito sa dumating na si Mendez sa likuran ni De Leon. Maganda ang depensa nila. Tama nga lang na mangyari ito. Sabi nga ni Maki sa isip at sa pagsambot ni Mendez ay bigla na lang niyang ibinato ang bola sa isa pa niyang kakampi na nasa kanang arc ng side nila. Sinambot nga ni Carlo ang bola at sa pagtalo niya ay siya namang paglitaw ni Grospe sa ere. Ang bilis din ng pagbalik nito kaso hindi pa tumatalon si Ibanez na kinaseryoso ng kanilang kalaban. Umabante nga si Carlo at sa paglampas niya ay doon pa lang siya tumalon para pakawalan ng isang mid-range shot. Pumasok ang bola sa basket at sa pagkuha naman ni Vasquez sa bola para sa inbounding ay bigla na lang niyang ibinato ito sa dulo ng court. Naroon na nga kaagad sina Max at Jam. Sa pagsambot nga ni Max sa bola ay bigla na lang niyang ibinato ito sa ere papunta sa basket at ang mga nakakakilala sa kanilang manonood ay biglang napangiti. Ang dalawang iyan, matagal na silang magkakampi. Sila ang mga batang patakbo-takbo dati sa plaza noong hindi pa nagagawa ang Coliseum na ito. Tanda ko pa noong naglalaro ang mga iyan doon sa kabilang barangay. Talo na sila pero sila pa nanalo. Talagang hinataw nila ang laban dahil sa mga batang nag-cheer sa kanila. Nakita mo, masaya pa rin silang naglalaro ng basketball. Nakakatuwang panoorin. Ilan lang nga ito sa mga sinabi ng mga taong tunay na supporters nila. Iyan na ang best duo na sina Kuya Max at Kuya Jam. Sigaw naman ng 5 bata na nasa hindi kalayuan mula sa bench nila. Ang bola nga sa ere ay sinambot ni Jamora at sa pagtingin niya sa basket ay napangiti na lang siya nang may palad na humarang doon. Ang mga manonood niya ay napaseryoso na lang dahil makikita nga si Carlo Ibanez na sinabayan si De Leon. Si Max naman ay nagulat na lang din doon at mula sa tabi niya ay makikita naman si Maki Romero na makikita rin ang kaseryosohan sa mga mata at tuwa sa labi. Magagawa mo Ricky ang gusto mo. Itataas ka namin at kasabay noon ay mas mag-i-improve din kami sa aming paglalaro para hindi ka mag-alala na iwan ang team na ito. Sigaw nga sa sarili ni na Carlo at Maki. Kinampas ni Carlo ang bola. Sinira niya ang play ng dalawang ace player ng Gensan at sa pagtapon ng bola palayo ay siya namang biglang pagtalo ni Mendez palabas ng guhit ng court. Ang mga manonood ay napakuyom sa hustle play na iyon ng manlalarong iyon. Sa paghawak ni Mendez sa bola ay siya rin pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Kayo na ang bahala. Sigaw nga ni Ricky na ibinato pabalik sa loob ang bola. Kasunod nga noon ay ang pagdating ni Maki Romero at siya ang sumambot noon. Nagdagasa sa labas si Mendez at ang mga manonood na malapit doon ay napaseryoso nang makita ang ngiti nito sa labi nang makatayo muli. Hindi mo magagawa iyan Romero. Sigaw naman ni De Leon na hinabol din kaagad si Romero na biglang napahinto. Mabilis nga ang isang ito. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa pagdribble niya sa bola ay siya ring pag-iwas niya sa katawan ng kanyang defender. Pero hindi mo ako kaya. Sambit nga ni Maki na biglang lumampas sa kanyang defender at dito naman lumitaw si Marquinez. Kapag lumampas sa iyo ang kalaban, ako palagi ang secondary defender. Sabi nga ni Marquinez sa sarili. Ito ang play nilang dalawa ni Jamora noon pa man. Ang mga manonood nga ay biglang kumabog ang dibdib dahil sa ipinapakita ng dalawang teams. Ang biglaang paglitaw nga ni Marquinez ay tila sisira sa momentum ni Romero kaso lumangit-ngit ang sapatos ni Maki at bumigla ng pagtalikod at paghataw ng dribble sa bola.
Ang mga manonood ay napanganga ng isang spin move crossover ang ginawa nito. Ang bilis ng galawan nito at sina Carlo at Ricky nga ay napakuyom na lang ng tumalon palayo si Maki para sa isang mid-range jumper. Umarko nga ang bola at ang mga manonood ay napakuyom na lang ng pumasok yun sa basket nang walang kasabit-sabit. Sa paglapag nga ni Maki ay kamuntikan pa siyang mapaupo sa sahig at sa paglingon niya sa mga defender niya ay bigla na lang siyang ngumiti ng marahan. Kailangan kong galingan lalo para sa player namin kaya sorry. Walang comeback na mangyayari. Seryosong winika ni Romero at napakuyom pa siya ng kamao nang i-replay pa sa malaking screen sa unahan ang kanyang play na iyon.